Magandang araw po sa ating lahat. Welcome pong muli sa aming munting backyard para sa panibagong episode. May mahalaga na naman po tayong tatalakayin ngayon. Para po ito sa mga baguhan o nagbabalak na mag-alaga ng mga inahing baboy, panoorin lamang po ang video para makakuha ng mga simpleng kaalaman. Maraming salamat po. Tatalakayin natin ngayon kung ano ang aming hinahanda na mga gamot para gamitin sa araw at pagkatapos manganak ng inahin at naging nakasanayan na namin ang practice na ito. Nasa 113 days na po ang pinagbubuntis ng Mama Pig namin at hinihintay na lang ang pag-labor niya. Ilang araw bago ang due date niya ay may hinahanda na po kaming mga gamot na kakailanganin sa araw at pagkatapos manganak para hindi na kami magkaproblema. Ang mga makikitang mga gamot ay may katumbas na ibang brands na mabisa rin. Ito lamang po ang naging nakasanayan o practice namin. Isa sa mga importanteng gamot habang nangganganak ay ang oxytocin o Putoxel ang brand name. Napapabilis na matapos ang panganganak dahil ma-stimulate ang uterine contraction o binubuko ang daanan ng mga biik at nagpapagatas din ito sa inahin. Ilang minuto lang ay lalakas na ang gatas. Depende sa laki ng inahin ay magbigay ng 1.5 hanggang 2.5 ml. Ugaliin din pong basahin ang mga nakasulat sa mga label para sa karagdagang impormasyon at wastong paggamit. Ito po ang hitsura ng kanyang vial na nasa 5 ml ang laman at ini-inject po ito. Pagkatapos manganak ng inahin o kapag lumabas na ang placenta ay magbigay ng 10 ml na antibacterial. Sa case namin ay penstrep ang gagamitin sa ngayon, katulad lang din po ito sa robipenstrep, penmycin, alamycin at marami pang iba. Nagbibigay po tayo nito dahil nagtatamo ng mga sugat sa ari o sa loob kung saan galing o dumaan ang mga biik. May mga dugo, dumi ng mga biik at mga lamog-lamog ang naiiwan sa loob at prone sa impeksyon ng Mama Pig kung mapabayaan. Stressful ang panganganak ng inahin dahil maraming nutrients ang nawala umpisa pa sa ilang araw na pagbawas ng pagkain, ang hirap niya sa pag-labor at panganganak mismo. Pagkatapos mabigyan ng antibacterial ay isunod natin ang B-complex vitamins, 5 to 10 ml ang ibigay. Para mapunuan ang mga nutrients na nawala, maiiwasan na tuluyang manghina at bumalik ang sigla at gana sa pagkain. Mahalaga po ito para tuloy din ang pagkakaroon niya ng gatas. Maliban sa mga injectables ay may mga powder din na gamot ang aming hinahanda katulad ng amoxicillin, paracetamol at electrolytes. May tig-3 pares po ng amoxicillin at paracetamol, nag-e-extend po kami ng 3 araw na gamutan sa Mama Pig. Ito ay bilang follow-up lamang sa antibacterial na ibinigay dahil maaaring kulang ang nasabing gamot at bilang prevention na rin para maiiwasan namin na lumala ang impeksyon. Pagkatapos manganak ay may mga patuloy na discharge pa at hindi pa masyado makaka-recover ang Mama Pig ng ilang araw, prevent lang namin na lumala at baka magkalagnat. Kapag may lagnat na kasi ay mawawala ng ganang kumain at apektado na ang production ng gatas, kapag may problema na sa gatas ay apektado na rin ang mga biik. Powder na lang ang binibigay dahil iniiwasan na namin ang injection dahil baka sobra na ang stress sa mga turok. Binibigay namin ang bawat sachet halimbawa sa umaga ang amoxicillin at sa hapon ang paracetamol o vice versa. Ang electrolytes naman ay isang sachet din at maaaring ipagsabay sa alinman sa dalawa. Ang purpose po ng electrolytes para ma-rehydrate ang inahin dahil maraming tubig at dugo ang nawala sa panganganak. Maaari din po ang dextrose powder at depende na po sa inyo hanggang kailan ibigay ang electrolytes basta maka-recover na siya. Mag-provide lang po ng maiinom na tubig sa lahat ng oras. Sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga, huwag lang po ninyong hayaan na basta manganak lang ang inahin at hahayaan na. Kailangan din po nila ng mga gamot at bitamina para sa matagumpay na negosyo, kaya po minsan ay nagtataka tayo bakit matamlay, walang ganang kumain, mahina ang gatas at iba pang mga problema pagkatapos manganak. Kailangan po na may sinusunod tayong programa para maiiwasan ang mga komplikasyon o magkasakit ang Mama Pig. Laging tandaan kapag nagkaproblema tayo sa nagpapasusong Mama Pig ay damay na po ang mga biik at malaking kawalan sa ating kita.
Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.